أصلي وأسلم على نبينا محمد الذي أرسله الله للناس نذيرا وبشيرا ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى بأننا هدانا لهذا الدين الحنيف. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Mga kapatid sa Islam, dapat lang ang bawat isa sa atin ay panatilihin ang pagpapasalamat, papuri at luwalhati sa Allah, lalong-lalo na sa pagbigay niya sa atin ng gabay sa Islam. Dahil kung wala ang Islam sa buhay ng tao dito sa mundo, ano pa ang saysay? Maaring may saysay dito lang sa makamundong bagay. Pag namatay, kaparusahan, pagsisisi, na walang hanggan. Kaya ang sino man sa atin na nagabayan ng Islam, isa buhay, isa kilos, puso, salita at gawa. Dahil hindi lahat ng tao ay bibigyan ng Allah ng gabay. Isa ka doon, kapatid, na nabigyan ka ng gabay. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Kung sino ang bibigyan ng Allah ng gabay, ang kanyang puso, isipan, ipapaunawa at tatanggapin niya ang Islam. Maaari maraming tao na mas matalino, mayaman, maimpluwensya, may lakas lahat, pero nananatili bulag ang kanilang puso't isipan sa hindi pagtanggap ng katotohanan. Alhamdulillah mga kapatid, napakalaking biyaya sa atin na tayo ay nagabayan sa Islam. Kanina, narinig natin ang translation ng khutbah at ito yung patungkol sa Hajj. Kaya bagat naman nandirito kayo dahil dapat natin malaman ang mga alituntunin, mga gawain, lalong-lalo na yung mga mag-Hajj. Sino sa inyo rito ang mag-Hajj? Pakitaas ang kamay. Alhamdulillah. Pinili kayo ng Allah na kayo ay pinahintulutan na kayo ay mag-Hajj. Dahil hindi lahat ng tao o hindi lahat ng nagnanais na makapag-Hajj ay makakapag-Hajj. Ilan sa inyo rito na nag-Hajj na hindi lumabas ang kanyang tasri? O yung iba hindi na pumunta, sumama na ang loob. Ano ba yan? Dahil hindi ka natanggap, sumamang loob mo, hindi ka napupunta ng Islamic Center, hindi naman ako makakapag-Hajj. Ano ito? Pakitaan ng gawain? Ano ito? Hindi pala tayo makatutuhanan? Mga kapatid, ang Islam walang kawalan sa sino man sa mga kamusliman na siya ay nagnanais na gumawa ng kabutihan na gawain at ito ay hindi niya napagtanto o hindi natuloy ang gawaing mabuti, ngunit kung ang kanyang puso ay busilak na totoo, na gusto niyang makamit at gawin ang gawaing pagsamba o ritual o gawain na papuri, luwalhati, pagsamba sa Allah at hindi ito nakamit, wallahi ipinasulat na ng Allah sa kanyang mga anghel ang mabuti mong intensyon na gawain at ang gantimpala mo ay kasing tulad ng gantimpala ng mga tao na sila ay nagsagawa ng gawain na gusto mong gawin. Saan yan makikita?
only in Islam. Because our religion, Islam, is a religion that Allah subhanahu wa ta'ala will judge each and every one of us based on our intention. That is why one of the conditions of Islam is that we need to rectify, we need to correct, and we need to clean our hearts. That whatever we do for the sake of Allah, not for the people, and not for the sake of anyone. Because I have my Creator, and I was created only to worship Him, to praise Him, and to glory Him alone. So dahil ang Hajj na ito, mga kapatid, naisip ko, Hajj din ang ating tatalakayin dahil napakalaga ito. Isa ito sa mga haligi ng Islam. Pero inshallah, sa next week ng Friday, nandito pa tayo? Nandito pa kayo? Nandito pa. Inshallah, ay yun ang naisip ko na ipagpapatuloy natin ang mga tungkulin patungkol sa Hajj. So ngayon, hayaan niyo ako na ibahagi sa inyo ang tungkol sa relihiyon na ito na hindi tayo inaatasan na pahirapan ng ating sarili. Subhanallah. This is a very practical religion, chosen by our Creator, of course. ليس هناك تشدد في الدين وإنما هذا الدين دين الوسطية دين الذي اختاره الله على العباد. This is the religion that Allah has chosen to humanity so that man cannot say to themselves that why the religion of our Creator is very hard. Wallahi mga kapatid, inna hadha ad-din yusr. هناك في حديث حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطئون. هلك المتنطئون. 3 times sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasawi ang palad na lugi. Sino? Ang mga taong sumobra sa relihiyon, nagpahigpit sa relihiyon, at nagpahirap sa kanilang sarili. Ano sinabi ng Allah sa Quran? La ikraha fid din, walang sapilitan sa relihiyon. Kristiyano ka, Hudyo, pakinggan mo ang turo ng Islam. Kung ayaw mo maniwala, ayaw mo sumunod, who are we to compel you in this religion? Our message is only to convey the message and for you to accept or not. Walang sapilitan sa relihiyon. At hindi lang yun. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Hindi isinasapilit o hindi ipinag-uutos ng ating tagapaglikha ang gawain na ito ay pahirap sa inyo. Gusto mong mag-Hajj, hindi ka nakapag-Hajj? Wallahi, walang problema. Nandyan na yung intention mo na gusto mo, hindi natuloy, okay lang yun. Importante ay maganda yung intention mo. Bakit ba itong upuan ay bumababa? At hindi tayo tumatangkad dito, ha? Anong nangyari? Ha? Okay lang yan. Okay lang yan, bro. Diyan ka lang. Ngayon, basahin natin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam haythu rawahu al-Bukhari wa hunaka fi riwaya Bukhari wa Muslim. Wa hadha al-hadith rawahu Anas ibn Malik haythu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru bashiru wa la tunafiru. Allahu Akbar. Ma'azam hadal hadith. Ibig sabihin, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa pag-uulat ni Anas na anak ni Malik na matatagpuan sa Bukhari at Muslim. Ang mahal nating Propeta alaihi salatu wasallam ay nagsabi at nagwika na sinabi niya, magpadali o wag kayong magpahirap. Yasir. Alam niyo yung yasir? Yung magpadali ka.
yung hindi ka nagpapahirap. Yung, ano pa ba yung huwag kang magpahirap sa Tagalog? Magpagaan kayo. Huwag niyong pahirapan. Yun, ha? Samranaw na pakalabud ka no. Di niyo pakargna ginawa niyo. Allahu Akbar. May kasabihan din ng mga maranaw na, ano ba yun? Patumbuumbu makawi ka kanay kakaba. O pamana, yung kaya dalhin ng isang kambing ay wag dalhin ng isang manok. Di ba? O di kaya yung kayang dalhin ng kalabaw ay wag dalhin ng isang kambing. Mayaman ka, magbibigay ka ng zakah. Hindi ako mayaman, I am not obliged to pay zakah. Allahu Akbar. Gusto mong mag-hajj, nag-apply ka, hindi ka na-accept, sorry, inshallah, good intention. Your intention is already written. Allahu Akbar. Mag-hajj ka, may sakit, hindi obligado sa'yo. Ang relihiyon na ito, pinili ng Allah na gusto niya sa atin, sambahin siya, purihin siya, gumawa ng pagsamba, na padaliin natin ang ating sarili, na huwag natin pahirapan. Nag-hajj si Propeta sallallahu alaihi wasallam gamit ang mga kamelyo at mga kabayo. May mga tao na close-minded. Gusto kong mag-hajj na ganun din. Kasi ginawa ni Propeta. Meron kang kotse, safari. Meron kang kotse na pwedeng gamitin. Saan ang pipiliin mo? Hoy. Kotse, mashallah, sosyal. Ha? Bus, GMC, sasakyan, pwede. Kasi mga kapatid, pahirap ngayon sa pag-hajj. Nabanggit kanina ni Sheikh Sudais. Mag-hajj kayo, unang dapat nyong maging kasama ay ang pagtitimpi. Huwag na huwag nyong sayangin ang inyong pag-hajj na kayo ay manakit ng kapwa, kayo ay maging madaldal at maglibak, o kayo ay maging masama sa ibang mga tao na nag-hajj o magpasakit sa kanila, lalong-lalo na sa dami ng tao na nakikipag-unahan kayo. Yan ang dapat nating matutunan sa ating relihiyong Islam. Magbigay lugar, huwag magpahirap, madali ang kunin. Ano ang hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Maging magaan kayo sa lahat ng uri lil ibada wal muamalat. Maging magaan, padalihin at huwag pahirapan ang sarili nyo sa anumang uri ng paggawa ng pagsamba sa Allah, at ganun din ang anumang uri ng transaksyon sa inyo, sa bawat isa sa inyo. Napakadali. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, haythu annaha qalat, ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين أو بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وكان أبعد الناس من الإثم. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, asawa ni Propeta Muhammad, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag siya ay napapili sa dalawang uri na gawain, pagsamba, muamala, pagritual, o anumang gawain, ang kanyang pinipili sa dalawa ay ang pinakamagaan at pinakamadali. Bakit? Importante ang gawain na ito ay hindi labag sa Islam at hindi ito ay kasalanan. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam ang siyang tao na napakalayo na hindi gagawa ng kasalanan. At yan ang dapat ang isang Muslim. Bakit nangyari ito mga kapatid? Ito ang turo ng Islam. Kasi may mga taong close-minded, may mga tao na gusto nila na mas maganda daw kasi na pahirapan mo ang sarili mo sa pagsamba sa Allah. Kasi si Propeta napagod.
Ang relihiyon at ang paraiso ng Allah ay mahal. Kailangan ng gawain. Kailangan prasarasay ka. Sabi ng mga Maranao. Kailangan ay pahirapan mo ang sarili mo. Kailangan mo magpursigi. Kailangan mo gawin ang lahat. Oo, nandoon tayo. Gawin mo ang lahat. Yung makakaya mo. Hindi mo makakaya na, huwag mo pilitin ang sarili mo. Nangyari sa kapanahunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hadithun fi marawahu Abu Dawud. An Jabir radhiyallahu anhu qal, kunna fi safarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun asabahu hajaran fi ra'sihi falamma kunna fi tariq asabahu laylan wa ihtamala faqala li sahibi hal li rukhsah an atayammama faqala la laysa laka rukhsah at-tayammum. Sabi ni Jabir radhiyallahu anhu, makikita ito sa Abu Dawud, kami ay galing mula sa paglalakbay kasama si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa oras na kung saan sobrang taglamig, waktu shita. Isang kasama namin sa aming mga paglalakbay na ang kanyang ulo ay nagkaroon ng sakit o siya ay nabato o di kaya nagkadugo ang ulo niya dahil sa may bato na nangyari. Na-aksidente. In short, na-aksidente. Nung na-aksidente siya sa daan, binalutan ng kanyang ulo na ito ay isang uri ng cloth. Ano yung cloth sa Tagalog? Tela. Nung nabalot, na naginip ng gabi, natulog sila gabi. Napanaginipan niya na nakapanaginip na may lumabas sa kanya. Of course, pag nakapanaginip ka, wet dreams, kailangan mong maligo. Wajib. Sabi niya dun sa kasama niya, Ika, pwede ba ako na hindi na maligo? May sugat ang ulo ko. Malamig masyado. Ayaw ko maligo dahil baka mapahamak ang buhay ko. Pwede ba ako magtaya mo? Sabi ng kasama niya, la. Masya Allah. Yan ngayon ang nangyayari. Maski hindi mo alam, la. Bigla kang nagsasabi na humusga o tumahatol. Sabi niya, hindi pwede. Kailangan mo maligo. At naligo nga ang lalaking ito. Falamagtasala, noong siya ay naligo, hindi nagtagal, kinahumagahan siya ay namayapa at namatay. Dumating ang balita at ipinabalita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namatay ang tao na ito ang nangyari sa kanyang buhay dahil ito, sinabi niya dun sa kasama niya, sabi ni Propeta, kataltumu, pinatay niyo at pinaslang niyo ang tao. Pwede man sana na siya ay magtayammum. Una, bakit? Kasi ikaw ay nasa safar. Ikaw ay naglalakbay. Pag ikaw ay naglalakbay, pwede sa'yo ang kasar. Ibig sabihin, combine the prayers. Pwedeng hindi ka rin maligo kung walang tubig. At napahamak ang buhay niya dahil sa ginawa ninyo. Lesson learned. Ano yun? Anong aral? Anong aral? Pagkakulang sa kaalaman sa reliyon. Hindi ba? Kailangan natin malaman ang anong patuntunan ng ating Islam, ang ating reliyong Islam. So mga kapatid, ang relihiyon na ito, wallahi, napakadali. Huwag kayong maniwala sa na nagsasabi, napakahirap mag-Islam. Bakit? 5 beses magdasal ng isang araw, maraming mga haram, yung gusto mo, hindi mo makuha. Wallahi, ang tao na yan, gabayan ng Allah. Mali ang kanyang mga paratang sa Islam. Dahil hindi totoo. Ang Muslim, panatag siya at gustong-gusto niya na siya ay sumasamba, pumupuri, lumulalhati sa Allah. At hindi kailanman pahirap sa kanya ang anumang mga pag-uutos ng Allah dahil hindi nag-utos ang ating tagapaglikha para pahirapan ang kanyang mga alipin. At kung ano ang pag-uutos niya, yun ang mabuti sa atin. Ano ang ipinagbawal niya, yun ang makakabuti sa atin na ipagbawal at tayo ay lumisan sa anumang uri ng mga haram. Yassiru, wala tuassiru. Huwag kayong tuassir. Huwag kayong magpahirap. Anong pahirap? Sa pagsamba,
sa Allah. Anong pahirap? Sa transaksyon, sa anumang mga tao. Katulad ng ano? Umutang ako sa'yo. Nagbigay ka pa ng kondisyon. Utangan kita, pero dapat ang gawin mo sa oras na ito, sa araw na ito, bayaran mo. O lalo na yung iba. Papayag ako, pero 5-6. La hawla wala quwwata illa billah. Gumawa ka ng kabutihan, pinahirapan mo pa ang iba. Tumulong ka, kapatid, para sa Allah. Walang kondisyon. So ang relihiyon, ang gawain na wala tu'asir, huwag na huwag kayong magpahirap sa mga tao. Alam nyo, yung minsan pag nagpahirap ka sa tao, babalik sa iyo yun. Karma. Aywan ko, yung karma na yan, bari, al-jaza'u min jinsil amal. Sabi rin ng Allah sa Quran, hal jaza'ul ihsanu illa al-ihsan. Sabi, al-jaza'u min jinsil amal. Ano ang iyong ipinunla, iyon ang iyong aanihin. Malapit doon, di ba? Khalid? Sabi ng Allah, anong gantimpala ng kabutihan, maliban sa ito ay mabuti. Allahu Akbar. Magpakain ka, wallahi may araw na ikaw mismo ay may magpapakain sa'yo. Magpadali ka, anuman ang pahirap sa buhay mo, may oras na giginhawa ka dahil sa kabutihan na ipinunla at itinulong mo sa kapwa. Walang kawalan, bro. Maski naghirap ka, tumulong ka, gumawa ka ng lahat ng kabutihan, pero sabi mo, bakit hindi ko nakukuha? Mabuti naman akong tao, tumutulong ako sa tao, ba't ito ako nahihirapan? Sinusubukan ka ng Allah, huwag ka magreklamo, dahil ang gantimpala mo ay doon sa paraiso ng Allah. At hindi ka naghahangad ng kapalit. We Muslims, we do not ask in return. Blessed is a man who expects nothing in return. Bro, gawa ka ng kabutihan, tulong sa kapwa, innama ajriya ilallah, Rabbul Alamin. Wa ma as'alukum alayya min ajr, aktharul anbiya, manhajuhum hada. Karamihan sa mga propeta, mga taong mga bububuti, katotohanan kami ay tumutulong, gumagawa ng kabutihan, hindi kami naghahangad ng kapalit na kayo ay purihin nyo kami, gantimpalaan nyo kami, o bayaran ninyo kami. Innama ajriya alallah. Ang gusto ko, ang hangad ko ay ang gantimpala ng Allah na ibibigay niya sa araw ng paghukom. May mga tao na gumagawa ng kabutihan, dito pa lang sa mundo, sinayang na niya. Pakitang tao, gusto niya may kapalit. At hindi naghahangad ng gantimpala sa araw ng paghukom. Wallahi mga kapatid, saan yan makikita? Islam lang ang tunay na nagtuturo ng kabutihan na tunay na pagkadalisay. Na walang kapalit ang gagawin mong kabutihan. Dahil si Allah, ang iyong Panginoon, na doon ka nagnanais, na gantimpalaan ka sa bawat mabuti na ginawa mo. Yasiru wala tu'asiru. Magpagaan kayo sa anumang uri ng paggawa ng kabutihan. Pagsamba sa Allah, huwag kayong magpahirap sa mga tao. Bashiru. Allahu Akbar. Minal bashara. Samranaw na pamanutul kanu sa mapi at tutul. Sa Bisaya na, isulti sa mga tao kanang balita na maayo. Ayaw magpalisod sa mga tao. Sa imong kinabuhi. Basig malisod kaya po ng imong kinabuhi diri sa mundo. Dahil sa pahirap mo sa tao. Bakit ito mga kapatid? Lalo na ang social media. Naging instrumento
ito ng mga taong naglalabas ng mga balita na walang katuturan, pananakot, pagkawalay ng pananampalataya at pananalig sa tunay na nag-iisang Diyos dahil sa mga pagbabalita na hindi makatotohanan. Sinabi ng hadith ng propeta, bashiru wala tunafiru. Baliktarin mo yung bashiru, tunafir. Ang ibig sabihin ng tunafir ay huwag kayong magpahirap o sabihin sa mga tao ang mga gawain na hindi makatotohanan o panakot sa mga tao. Ikaw na Muslim na gumawa ng pagsamba na tunay na dalisay, ngayon ay nasa pahirap ka, nangangahulugan na mahal ka ng Allah. Bro, stop. Bakit di ay? Nung Kristiyano ako, okay naman ang buhay ko. Nag-Muslim na ako ngayon, pahirap na. Ang asawa ko, maghiwalay na daw kami. Ang mga anak ko, hindi na daw niya ako mahal. Lahat, nawala pa ako sa trabaho. Ito ang resulta. Ano ba to? Wala tunafir, sabi ng propeta. Huwag mo sabihin yung, ay, kawawa ka naman bro. Nag-Muslim ka pa. Sayang. Parang hindi totoo ang relihiyon ng Islam. Ano? La tunafir. Kapatid, huwag kang magsalita na ayon sa kuro-kuro mo. Huwag kang magsalita sa sariling opinion mo na hindi pinagkukunan ng anong mga opinion ng mga pantas. Sa maranaw na di ka pemulias. Di ka masiig na makatipo na pangangalak ko mga tao. Babalik sa'yo ang pahirap mo sa mga tao dahil sa mga ginagawa mo. Dahil ang Islam na ito ang relihiyon ng Allah na pinili niya na gusto niya madali at hindi panakot at lahat pagbibigay ng pag-asa sa taong bayan. Bashir, magbigay ng mabuting balita. Hindi balitang barbero o balita ng mga marites o pagsisinungaling o pananakot sa mga tao. Wallahi mga kapatid, hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito rin ang dapat nating malaman. Lahat tayo, we address this to ourselves. Kafa bil mar'i an yakuna kadhiban an yakula kulla ma yasma. Fima ma'na hadith. Hindi ko na memorize masyado yung nas ng hadith. Anong sinabi ng propeta? Sapat na ng isang tao ay sinungalin. Kadhab. Sapat na ang isang tao ay sinungalin na anuman ang naririnig niya, tama o hindi, ibinabalita. Kasi chismosa. Mga kapatid, ang ating relihiyong Islam, anong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Alayhi afdalu salatu wassalam min husnil islami almar'u tarkuhu ma la ya'ni. Isa sa pinakamabuti, pinakamainam, pinakamarangal sa Islam, sa inyo, ay ang tao na siya ay hindi nakikialam sa mga bagay na ito ay wala siyang kapupulutang aral. Hindi siya nakikialam sa mga bagay na, alam niyo mga Amerikano, sabi nila, it's none of your business. Sa mga Arabo, sinasabi nila, maalaga alaik. Bakit mo? Inutusan ka? Gawin mo na. Huwag mo na sabihin, bakit? Anong gagawin? Ganyan. Utos yan eh. Sinong boss mo? Ako, di ba? Gawin mo. Kalas. Kung makakapahamak sa'yo, pwede ka mag-question. Bro, mga bagay na kung saan ito ay mabuti para sa Islam, mabuti para sa atin. Tinatakot mo ang mga tao? Nagbabalita ka ng kasinungalingan? Di ba nakikilala ang tao kung ano siya? Nagtatanong ako sa madlang people. Ulitin mo ang tanong ko.
Khalid, ang tanong ko ay, Makikilala mo ang tao sa kanya pa ang malita. sinabi ko ba pananalita? Makikilala mo ang tao kung kumbaga